Napansin mo na ba kung paanong ang mga pinakamahalagang bagay sa buhay ay inaihahanda sa katahimikan? Pisces, habang mainay na gumagalaw ang mundo sa paligid mo, may isang pambihirang bagay na tahimik na inaayos para sa iyo lang. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka napapansin, tila nalilimutan o hindi nakikita, pero hindi iyon ang katotohanan. Sa katahimikang nararanasan mo ngayon, may himala na unti-unting hinuhubog. Hindi minamadali. Hindi pinipilit. Maingat na inihahanda. Ang paparating ay hindi para gulatin ang mundo, ito ay para baguhin ang buhay mo. Manatili ka sa mensaheng ito dahil ang maririnig mo ay maaaring magpaliwanag kung bakit kailangang mangyari ang lahat sa ganitong paraan. Pisces, ikaw ay isang taong malalim kung makaramdam, tahimik maghintay, at kayang magtiis ng higit pa kaysa sa ipinapakita mo. Habang ang iba ay humihingi ng mga sagot, pinipili mo ang katahimikan. Habang ang iba ay nagmamadali, nagtitiwala ka sa panahon. At dahil dito, madalas mong itanong sa sarili mo kung may nangyayari ba talaga. Pero paano kung ang tahimik na yugto na ito ay hindi kawalan? Paano kung ito ay paghahanda? May paraan ng buhay na kumilos ng tahimik kapag may mahalagang bagay na hinuhubog. Bawat pagkaantala, bawat paghinto, bawat tanong na walang sagot ay humuhulma sa landas na hindi mo pa nakikita noon. Ang sandaling ito sa buhay mo ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. Ginagabayan ka sa katahimikan dahil ang nakalaan para sa iyo ay nangangailangan ng pasensya, lalim at tiwala. At kapag dumating na ito, mauunawaan mo kung bakit hindi ito maaaring dumating sa ibang paraan. Pisces na personalidad at tahimik na lakas. Pisces, ang lakas mo ay hindi kailanman maingay. Hindi mo ipinapahayag ang iyong mga pinagdaraanan, at hindi ka naghahanap ng palakpakan para sa mga sakripisyong ginawa mo. Dinadala mo ang emosyon tulad ng isang karagatan, malalim, makapangyarihan, at hindi agad nakikita sa ibabaw. Madalas na pagkakamalan ng iba ang katahimikan mo bilang kahinaan, pero hindi nila alam kung gaano kalaking tapang ang kailangan para magpatuloy ng walang pagkilala. Habang ang iba ay nagsasalita para marinig, ikaw ay nakikinig para umunawa. Habang ang iba ay basta tumutugon, ikaw ay sumisipsip at nagmumuni. Ito ang tahimik mong kapangyarihan at noon pa man taglay mo na ito. Nararamdaman mo ang mga bagay bago pa man ito mangyari. Nasasagap mo ang pagbabago ng enerhiya bago pa lumitaw ang mga senyales. At dahil sa pagiging sensitibo mo, hindi palaging naging banayad ang buhay sa iyo. Mas marami kang ibinigay kaysa sa natanggap. Nagtitiwala ka kahit masakit. Nanatili ka kahit mas madali sanang umalis. Ngunit hindi ka nagreklamo. Nagtiis ka lang. At ang pagtitiis na yon ay hindi basta nangyari, ito ay bahagi ng kung sino ka. Ang Pisces ay tagapagtayo ng hindi nakikitang lakas. Bawat pagkadismayang nilunok mo, bawat luhang pinahid mo ng palihim, ay nagdagdag sa isang panloob na pundasyong hindi kayang gumuho. Natutunan mo ang pasensya hindi dahil ginusto mo, kundi dahil hinihingi ito ng buhay. At sa halip na maging mapait, lalong lumalim ka. Naging mas marunong. Mas intuitive. Ito ang dahilan kung bakit tila mas mabagal ang takbo ng paglalakbay mo kumpara sa iba. Hindi minamadali ng universo ang mga kaluluwang tulad mo. Inihahanda sila. Sinusubok ang kanilang malasakit. Pinapanday ang kanilang pananampalataya. Hindi ka kailanman itinadhana para sa mabababaw na biyaya. Ang nakalaan para sa iyo ay kailangang tumugma sa lalim ng puso mo at nangangailangan iyon ng panahon. Sa ngayon, kahit nakakaramdam ka ng pagod, pag-aalinlangan, o tahimik na pagtatanong sa sarili mong halaga, unawain mo ito, narinig ang katahimikan mo. Napansin ang lakas mo. At lahat ng tiniis mo ng walang palakpakan, iyan mismo ang dahilan kung bakit may isang pambihirang bagay na tahimik na inihahanda para sa iyo lamang. Ang hindi nakikitang yugto ng paghahanda. Pisces, may mga sandali sa buhay na tila walang gumagalaw, pero sa totoo lang, lahat ay nagbabago. Ang yugto na kinalalagyan mo ngayon, ang tahimik, halos hindi komportableng katahimikan, ay hindi paghinto. Ito ay paghahanda. Tulad ng dagat na umaatras bago bumuo ng isang napakalakas na alon, minsan hinihiling ng buhay na pumasok ka sa katahimikan upang may mas dakilang bagay na makapag-ipon ng lakas. Sa likod ng mga eksena, may mga pirasong inaayos muli. Mga pag-uusap na hindi mo narinig, mga landas na hindi mo napansin, at mga desisyong ginawa ng malayo sa iyong kaalaman ay unti-unting nagkakatugma para sa ikabubuti mo. Maaaring pakiramdam mo'y naghihintay ka lamang, ngunit ang totoo, inihahanda at inilalagay ka sa tamang posisyon.
Bawat pagkaantala ay nagprotekta sa iyo mula sa mga bagay na hindi pa handa para sa iyo. Bawat saradong pinto ay nagligtas sa iyo mula sa pagpasok sa maling kabanata ng masyadong maaga. Ang yugto ng paghahandang ito ay banayad, kaya't nakalilito ang pakiramdam. Sanay ka sa mga senyales, emosyon, at kutob, ngunit kahit ang iyong intuition ay tila tahimik na yon. Iyon ay dahil ang universo ay kumikilos sa mga paraang hindi nangangailangan ng iyong pagsusumikap, kundi ng iyong tiwala. Hindi ito panahon para pilitin ang mga resulta o questionin ang sarili mong halaga. Ito ang panahon para manatiling bukas. Isipin mo ang isang binhing nakabaon sa ilalim ng lupa. Sa dilim, tila nakalimutan. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, nabubuo ang mga ugat, lumalakas, kumakapit, naghahanda. Kapag hinila ito ng masyadong maaga, hindi ito makakaligtas sa unos sa ibabaw. Ikaw ang binhing iyon. Tinitiyak ng buhay na kapag ikaw ay umusbong, tatayo kang matatag. Maaaring mapansin mo ang maliliit na pagbabago sa sarili mo, mas kalmadong puso, mas malinaw na isipan, o bigla ang pagbitaw sa mga lumang sakit. Ito ang mga palatandaang malapit nang matapos ang paghahanda. Hindi minamadali ng universo ang mga himala, lalo na para sa mga kaluluwang tulad mo na malalim makaramdam at buong pusong magmahal. Kaya kung tahimik ang araw mo ngayon, hayaan mo lang. Kung wala pang dumarating na sagot, bigyan mo ng espasyo. Ang inihahanda para sa iyo ay nangangailangan ng eksaktong tiyempo, tamang oras, at perpektong pagkakatugma. At kapag tuluyan na itong lumitaw, mauunawaan mo, ang katahimikang ito ay hindi kailanman walang laman. Ito ay sagrado. Ang punto ng pagliko. Pisces, bawat mahabang paglalakbay ay may sandaling may tahimik na nagbabago. Hindi ito dumarating na may ingay. Hindi rin may kasamang selebrasyon. Kundi may biglaang panloob na pagkaalam na mula sa sandaling ito, hindi na magiging pareho ang lahat. Ito ang iyong punto ng pagliko. Hindi ito agad dumarating bilang isang dramatikong pangyayari. Una, dumarating ito bilang linaw. Isang kalmadong pag-unawa. Isang pagbitaw sa bigat na hindi mo pa nga alam na pasan mo. Mapapansin mong nagbabago ang mga reaksyon mo. Ang mga bagay na dati nakakapagod sa iyo ay wala na ang dating kapangyarihan. Unti-unting kumakawala ang mga lumang takot. Tumitigil ka na sa pag-question sa bawat pagkaantala, bawat katahimikan, bawat dasal na tila walang sagot. Sa halip, nagsisimula kang magtiwala sa proseso sa paraang hindi mo pa nagagawa noon. Hindi ito pagsuko, ito ay pagkakatugma. Sa puntong ito ng pagbabago, tumitigil na ang universo sa pagsubok sa iyong pasensya, at nagsisimula ng gantimpalaan ang iyong pagtitiis. Pinatunayan mo na kaya mong manatiling mabait nang hindi nagiging mahina, puno ng pag-asa nang hindi nagiging bulag, at matyaga nang hindi sumusuko. Ang balanse na ito ay bihira. At ito mismo ang dahilan kung bakit makabuluhan ang susunod na darating. Minsan, ang punto ng pagliko ay dumarating bilang isang maliit na senyales, isang mensahe, isang kaisipan, isang hindi inaasahang pagkikita, na tila walang halaga sa iba, pero malalim ang kahulugan para sa iyo. Pinapatunayan itong nasa tamang landas ka. Sa ibang pagkakataon, dumarating ito bilang isang emosyonal na pagbabago, kung saan tuluyan mong binibitawan ang isang kinalabasan na masyado mong hinawakan. At sa pagbitaw na yon, nabubuo ang espasyo. Dito nagsisimula ang galaw. Nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Ang mga oportunidad na dati tila malayo ay unti-unting lumalapit. Ang mga sagot na matagal mong hinihintay ay nagsisimulang lumitaw. Ang dati nangangailangan ng labis na pagsisikap ay umaagos na ngayon ng mas magaan. Ang punto ng pagliko ay hindi pa ang mismong himala, ito ang pintuan patungo rito. At narating mo ito hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pagiging taong handang tumanggap ng nakalaan para sa iyo. Mula rito, nababasag ang katahimikan. Hindi ng malakas kundi ng malinaw. Nagsisimulang ipakita ang himala. Pisces, bihirang dumating ang mga himala sa paraang inaakala natin. Hindi sila laging dumarating na may agarang sagot o dramatikong pagbabago. Sa halip, unti-unti silang nahahayag, dahan-dahan, sinasadya, at sa perpektong oras. Ang inihahanda para sa iyo ay hindi bigla ang sumasalpok sa buhay mo. Marahan itong pumapasok, halos tahimik, na parang ayaw nitong guluhin ang kapayapaang pinaghirapan mong buuin muli. Sa simula, maaari itong maging banayad. Isang pintong bumubukas ng walang pagtutol. Isang solusyong lumilitaw kung saan dati puro kalituhan.
Isang pakiramdam ng ginhawa na dahan-dahang bumababa sa dibdib mo na nagpapaalala sa iyo na ligtas ka ng huminga ng malalim. Ganito nagsisimula ang himala mo, hindi sa kaguluhan, kundi sa katahimikan. Dahil ang nakalaan para sa iyo ay nakahanay, hindi pinipilit. Mapapansin mong dumarating ang suporta mula sa mga hindi inaasahang lugar. Ang mga taong dati tila malayo ay biglang nakakaunawa. Ang mga oportunidad na dati hindi maabot ay tila abot kamay na. Kahit ang mga hamon ay nawawala ang talim, nagiging mga aral sa halip na hadlang. Ito ang paraan ng universo para ipaalala sa iyo na hindi ka na nag-iisa. Ang kaibahan ng himalang ito ay pinararangalan nito ang lahat ng pinagdaanan mo. Hindi nito binubura ang nakaraan, binibigyan nito ng saysay. Bawat pagkaantala, bawat pagkadismaya, bawat tahimik na gabing kinwestiyon mo ang sarili mong halaga, ay nagiging bahagi ng dahilan kung bakit napakalalim ng kahulugan ng sandaling ito. Hindi ka nagsisimula muli. Umuusad ka ng may karunungan. May kasama ring malalim na emosyonal na pagbabago ang itong ito. Humihinto ka na sa pagtatanong ng, bakit nangyari ito sa akin, at nagsisimula mong makita kung paanong lahat ay nagdala sa iyo rito. Ang pasasalamat ay pumapalit sa sama ng loob. Ang kapayapaan ay pumapalit sa pagmamadali. At ang pananampalataya ay pumapalit sa takot. Ang panloob na pagbabagong ito ang tunay na pundasyon ng himala mo. Para sa Pisces, ang mga himala ay hindi mainday na biyaya, sila ay mga emosyonal na katotohanang nagiging malinaw. Lumilitaw sila sa katatagan, sa kaligtasan, sa pakiramdam na nakikita ka nang hindi mo kailangang magpaliwanag. At habang patuloy na nahahayag ang himalang ito, mapagtatanto mo ang isang makapangyarihang katotohanan, hindi ka kailanman pinagkaitan, inihanda ka. Ito pa lamang ang simula. Ang pumapasok ngayon sa buhay mo ay may lalim, tagal, at layunin. At dumarating ito hindi para lamunin ka, kundi para salubungin ka kung nasaan ka ngayon. Mensahe mula sa universo para sa Pisces. Pisces, ang mensaheng ito ay hindi maingay dahil hindi ito kailangang maging ganoon. Matagal mo nang nauunawaan ang mga bagay na kailangan pang ipaliwanag sa iba. Nakikipag-usap sa iyo ang universo sa pamamagitan ng damdamin, sa mga tahimik na pagpapatunay, sa mga sandali ng katahimikan na bigla na lang nagiging malinaw ang kahulugan. At ngayon, nais nitong malaman mo ito, walang tiniis ka na nasayang. Sa bawat pagkakataong pinili mo ang pasensya kaysa galit, malasakit kaysa kapaitan, at pag-asa kaysa kawalan ng pag-asa, inihanay mo ang sarili mo sa isang mas dakilang layunin kaysa sa agarang resulta. Natutunan mo kung paano tumanggap ng walang takot at magtiwala ng walang kondisyon. Hindi iyon madaling aral, ngunit napagtagumpayan mo ito. Nakikita ng universo kung gaano mo kadalas pagdudahan ang sarili mo, kahit patuloy ka pa ring sumusulong. Nakikita nito kung paano mo pinasan ang mga responsibilidad na hindi naman dapat sa'yo, at kung paano ka nagmahal ng malalim kahit hindi ito nasuklian. Ang mga pagpiling iyon ang humubog sa landas mo sa mga paraang hindi mo agad nakita noon. Pinalambot nila ang dapat palambutin, at pinatibay ang dapat protektahan. Ngayon, hinihiling sa'yo na bitawan ang pangangailangang kontrolin ang magiging resulta. Ang paparating ay hindi nangangailangan ng iyong pagkabalisa, labis na pag-isip o pagdududa sa sarili. Ang kailangan nito ay ang pagiging bukas mo. Hayaan mong maniwala na ang mabubuting bagay ay maaaring dumating ng marahan. Hayaan mong tanggapin ang suporta ng walang guilt. Hayaan mong tumanggap ng hindi na kailangang ipaliwanag kung bakit mo ito karapat-dapat. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng iyong halaga na itatag na iyon. Ito ay tungkol sa pagpayag na salubungin ka ng buhay sa gitna ng daan. Magtiwala sa tamang oras. Magtiwala sa pag-unlad ng mga pangyayari. At higit sa lahat, magtiwala ka sa sarili mo. Ginabayan ka hanggang sa puntong ito sa isang dahilan, at eksakto kang naroroon kung saan ka dapat naroon. Ano ang dapat gawin ngayon ng Pisces? Pisces, ang yugtong ito ng buhay mo ay hindi humihiling na humabol ka, pilitin ang mga bagay, o magmadali. Ang hinihingi nito ay mas makapangyarihan pa, presensya. Maging naroroon ka kung nasaan ka ngayon. Damhin mo ang nararamdaman mo ng walang paghuhusga. Hindi mo kailangang intindihin agad ang lahat. Unti-unting ihahayag ang landas, eksakto sa oras na handa ka ng tahakin ito. Ngayon ang panahon para pangalagaan ang kapayapaan mo. Bigyang pansin kung ano ang umuubos ng lakas mo at kung ano ang nagbibigay buhay sa'yo. Matagal kang nagbigay ng enerhiya palabas, kaya nakalimutan mo kung gaano kasagrado ang sarili mong espasyo. Piliin ang katahimikan kaysa kaguluhan.
Piliin ang linaw kaysa ingay. Hindi ito pag-iwas, ito ay karunungan. Magtiwala sa maliliit na udyok na nagmumula sa loob mo. Ang tahimik na bulong na magpahinga, magsalita, o bumitaw ay gabay, hindi takot. Hindi mo na kailangan ng panlabas na pagpapatunay. Ang mga sagot na hinahanap mo ay unti-unti nang nabubuo sa loob mo. Higit sa lahat, hayaan mong tumanggap ka. Kapag may tulong na dumating, huwag mo itong questionin. Kapag may oportunidad na lumapit, huwag mo itong maliitin. Hindi ito swerte, ito ay pagkakatugma. Nagawa mo na ang pinakamahirap na bahagi sa pananatiling totoo sa sarili mo sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Manatili kang bukas, matatag at matiisin. Ang nakalaan para sa iyo ay nasa galaw na at darating ito ng walang pakikibaka. Ang papel mo ngayon ay simple, maging handa, maging mabait sa sarili mo, at magtiwala na ang buhay ay sa wakas ay kumikilos na pabor sa iyo. Pisces, kung natagpuan ka ng mensaheng ito sa isang tahimik na sandali, alamin mong hindi ito nagkataon lamang. May mga mensaheng dumarating hindi para magbigay alam, kundi para magpaalala. Para ipaalala kung sino ka, gaano nakalayo ang narating mo, at kung ano na ang handa ka nang tanggapin. Ang himalang inihahanda para sa iyo ay hindi nangangailangan ng takot o pagkainip, tiwala lang. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nakalimutan. At hindi ka itinadhana na magtiis sa katahimikan magpakailanman. Ang unti-unting nahahayag ngayon ay banayad, makahulugan, at nakaayon sa pusong matagal mo nang sinusundan. Hayaan mong ito ang maging kabanata kung saan tumatigil ka na sa paghihintay ng patunay at nagsisimula ka ng maniwala sa matagal mo nang nararamdaman. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ng sandali para kilalanin ito. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang saloobin mo sa comments. Minsan, ang pagsasalita ng katotohanan mo ang nag-aanyaya rito na dumating ng mas mabilis. Manatiling bukas. Manatiling may pag-asa. Mas malapit na ang himala mo kaysa sa inaakala mo.